Hi everyone, this is DIY and Succulents and welcome to our channel. And today's video guys, ayan sa nakikita nyo ang aking arrangement last year. Ayan, so nagsihabaan na sila. Napaka-healthy guys yung kanyang mga babies dyan. Pero ayan, hindi na siya magandang tingnan kasi nagsihabaan at nagsilakihan na. So hindi na rin siya balance. So ayusin ko lang ito guys, i-rearrange ko siya. Siguro sa parehong lalagyan na ito, dito ko rin sila ayusin. Ayan. Tapos isasama ko na rin guys yung aking opalina na mga propagation na nag-elongated noong nakaraang summer dahil hindi sila naibabad sa araw. So bala ko silang putulin guys. Puputulin ko sila at isasama ko na rin siguro dyan sa arrangement na yan. Samahan niyo ako guys sa aking gagawing pag-aayos ng ating mga babies today. Actually guys, ang arrangement na ito ay ginawa ko last year ng September. So summer dito sa amin. So ito siya guys, itong aking ginawa, bagong gawa. So green na green pa siya dyan. Ayan, napakarami niya tingnan, dami kong nailagay na arrangement dyan. Kaya lang ito na yung nangyari sa kanya ngayon. So nagkaroon na siya ng mga kalbo-kalbo. Ayan, nakalbo na yung kanyang ibang part kasi mga nadali nung nakaraang summer at ayan nagsihabaan na rin. Kapag normal na pot guys, ang gagawin ko lang sana dito is ikakat ko lang. So hindi ko na dapat kailangan bunutin kasi sayang naman dahil healthy siya. So pag kinat siya magkakaroon siya ng bagong babies. Kaya lang ang gamit kong pot dito ay red, so kailangan ko talaga siyang bunutin para ayan maiayos natin ulit. Ayan, so idadagdag ko na rin ang aking mga propagation na opalina. Ayan na medyo elongated. Kaya para mapakinabangan natin ay ikakat ko at isasama na rin sa ating gagawing rearrangement. So this time guys, ang gagamitin kong potting mix ay more on gritty. So mas marami siyang kadama, kanuma at perlite kesa sa garden soil. Hindi katulad last year na mas marami siyang garden soil, kaya ayan, siguro kaya masyadong naging healthy sila. Nagsihabaan, yung iba nagkaanak pa. Ayan, so ang gagawin ko ngayon ay more on gritty para hindi masyadong lumaki. Actually, hindi naman sa hindi lalaki, kaya lang mabagal yung kanyang paglaki. So, para mas ma-maintain natin yung kanyang laki at hindi agad-agad masira yung ating arrangement para hindi ulit tayo magre-rearrange next year. Ayan, so yung mga nabunot kong mga babies dyan, ibabalik ko din sa kanilang pwesto. So, titingnan ko lang kung magiging okay ba, yung kung magkulang man o hindi, or kailangan ko pa bang itanim lahat. Ayan, so isa-isahin ko lang guys na itatanim sa ating dating pot. Actually, ang mga babies na nandito guys, hindi ko nakilala kung sino sila. Yung mga iba, walang mga ID nung aking nabili, yung iba meron. Ayan, katulad niyan guys, ito si Margaret Repin ba yan? Ayan siya, ayan, nagkaanak na siya, so kailangan kong i-cut. At mahaba na yung kanyang tangkay. So itatanim ko na siya ng directly. Kahit kakakat ko lang siya guys, okay lang yan. Basta hindi ko muna siya babasain or didiligan within 4 days. Ayan. Para hindi siya mag rattings. Ayan. Katulad din nito guys. Ayan, kailangan ko siyang i-cut para mabalance yung ating bagong rearrangement. So actually ayan, hindi siya pantay. So itong medyo mas malaki, tingin ko papalitan ko na lang ng medyo ka-size ng ibang nilagay ko. Ayan, so ayan, ito na ang aking ipapalit. So ayan guys, kitang-kita nyo 'di ba? Hindi masyadong garden soil yung aking gamit na potting mix.
So ilalagay ko na rin ang ating mga nakat na opalina. Ayan, so hindi ko alam kung maganda yung kanyang kalalabasan, basta pinagsama-sama ko lang siya dyan. So kapag lumaki naman sila, yung mga natitirang space dyan ay hindi na masyadong makita. Ayan, so balak ko sanang lagyan ng iba pang arrangement, pero tingin ko okay na siya ng ganyan. So pag nakulangan ako, dadagdagan ko na lang guys. Ayan, at ito naman guys yung ating mga nabakanteng pot nung nakaraang summer. So gagamitin natin yan para itanim yung ating mga natitira pang nakuhang babies sa ating old arrangement. Ayan, so actually wala na talaga akong idea sa mga pangalan nila. Pero ayan, pagagandahin natin siya. Tsaka na natin ulit hahanapin kung ano yung kanyang ID. Ayan, katulad niyan guys, gumanda na siya, lumaki siya sa ating old arrangement. So sayang naman 'di ba? Kaya ayan, itinanim ko sa separate na medyo malaking pot. Ayan, mukha siyang gaganda kapag naalagaan at nagtaglamig na dito sa amin. So actually medyo ayan, color changing season na nila, kaya ayan. Ito rin, siguro sa tingin ko si Atlantis. Ayan. Ewan ko lang guys, not sure. Pero ayan, mukha naman siyang magandang ilagay sa kanyang solong pot. Ayan, so napakinabangan natin yung ating old pot. Ayan. Kesa bakante lang siya, o diba? Itatanim na lang natin yung ating mga nakuhang babies katulad niyan. Ayan. Ito nagiging purple siya pagdating ng spring. Ito naman guys ay ang ating nabiling baby sa 100 yen shop. Ayan. So hindi ko rin alam ang kanyang name, pero para siyang sino ba yon? Si Jewel ba yon? Ayan, mukha siyang maganda guys. Nagkaroon siya ng maraming babies, kaya ayan, naisipan ko siyang iripat. So actually napabayaan na siya, hindi masyadong nadidiligan, kaya ayan, marami siyang mga kulubot, nangungulubot na yung kanyang dahon. Pero ayan nga, dahil nagkaroon siya ng maraming babies, so naisipan kong itanim sa medyo mas malaking pot. Malay natin, 'di ba? Maparami pa natin siya, at ayan, mukhang gumaganda na siya. Gumaganda yung kanyang kulay, kaya ayan. Alamin natin yung kanyang ID at pagagandahin natin siya guys. At ito naman guys ay si Cream Berry. Ayan, isa siyang cuttings from mother plant. Ayan, umuuga-uga siya, kaya naisipan ko siyang i-repat. Actually, napaugat ko na sa pot na ayan. Kaya lang, ayan nga, umuuga-uga. So, ito ang nangyari sa kanya. Kaya pala umuuga guys, kasi payat yung kanyang stem sa kanyang malapit sa ugat. Ayan. So, hindi niya nakakayanan yung bigat ng kanyang rosette. So, bakit nagkakaganyan yung ating succulents? Hindi ko po alam. Kaya naisipan ko na lang ay ikat na lang siya at itanim ulit. Ayan, para patubuhin at magkaroon ulit ng bagong ugat. Ayan. So, hindi ko alam ang reason bakit nagkakaganyan yung ating mga succulents. Ayan. Actually, maganda ang cream berry na yan, guys. Maganda yung kulay ng kanyang mother plant. Nagkakaroon siya ng kulay pink na may pagka-purple sa kanyang dulo ng kanyang rosette. Ayan. At nagiging compact din siya, guys. Sa tingin ko, parang kamukha niya si raspberry ice kapag winter season. Ayan. So, sana mapaganda natin siya. Ito na yung ating nagawang arrangement. Ayan. So, actually, parang kulang siyang tingnan. So, balak ko sanang lagyan pa ng mga sedum dyan sa kanyang gilid-gilid. Kaya lang, naisip ko hahaba na naman siya pagdating ng growing season. So, tama na yung ganyan. Ayan. At ito yung ating mga natitirang babies. So, pinagsama-sama ko na rin sa pot na yan. So, nagmukha na rin siyang arrangement, diba? Ayan. So, ito yung ating mga nakuhang mga babies. So, naayos na rin natin siya. So, ayan lang guys yung ating natitira sa ating arrangement. So, ayan lang guys ang ating video for today. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!